Napakadami palang tao dito, madlang people, oh. Ayan, papaya, tas watermelon. Kamay-kamayan. That's why it's called pav. Bread means pav. Masarap siya. Makabang. Ayan, tingnan nyo, nilalagay nila yung mga potato. Noodles, but made with lentils. Veg berry. Veg berry. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon sa video po na to, tayo po ay magpo-food tour. And actually, itong food tour na to, guided again ito. Ibig sabihin, meron sa ating magka-guide, meron sa ating magtuturo kung saan ba okay kumain, kung saan malinis kumain, kung saan hygienic kumain, ganyan. At before, nagawa ko na tong tour na parang ganitong style kay JD. Yung kasama ko siya, yung nakikita nyo ito. Ayan yung Exploring Old Delhi vlog ko. Ayan yung screenshot. But mix yun. Pero ito, focused siya mismo sa mismong food, okay? So, dito to magaganap sa Mumbai. And actually, if magugustuhan nyo itong vlog na to, kung ano yung mga ginawa ko dito, feel free to book this through the link down below. Ayan, yung link nandiyan sa ibaba. And also, you can use my code PaulI1Club para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. As of now, pwede nyo gamitin ng 5 times yung code na yan. Kaya much better. And pwede nyo din gamitin yan sa ibang bansa if ever. Kung gusto nyo magpunta ng Japan, Singapore, Malaysia, or kung saan pa man yung trip puntahan na meron available sa Klook, okay? So, ngayon, tara na. Actually, ang call time is 5 PM. So, ang meet-up point is doon sa Burger King sa may Churchgate area dito. Okay, basta doon sa area na yon. Pwede kayong mag-Uber, pwede kayong mag-taxi, pwede kayong mag-bus kung may bus. But ako, tatry ko maglakad. Yes, ngayon po ang ating last full day dito sa India. Yes, ito na po ang last full day natin sa India. Kaya expect nyo na by this time, patapos na ang vlog series natin dito sa India. So, let's go. At natutuwa ako dahil, oo nga pala, yung operator pala ng tour na to is yung parang, yung kay Alam lang din, yung company ni Alam, which is yung kasama natin sa Dharavi Tour, Dharavi Slums Tour, tapos yung Early Morning Tour, tapos sila din pala dito. Hindi ko alam na sila kasi binuko lang ni sa Klook kasi nasa Klook sila, okay? So, ngayon, let's go and let's explore India for the last time sa first full day, sa last full day natin dito sa trip na to. Okay? Let's go! Okay guys, nandito na ngayon tayo sa Burger King dito sa Churchgate and actually ito yung meet-up point. Ayan. At alam nyo ba, si Alam na naman yung tour guide natin. Say hi! Hi to the vlog! Ayan. Sabi niya kanina ay hindi daw siya obra. Sabi niya, kailangan niya umuwi na maaga kasi yung son niya ay sick. Pero, parang nirequest nung boss nila na siya yung dalin dito at siya yung maging tour guide ko. Kaya siya uli ang ating tour guide for the third time around. Oh, grabe. This is the first time that I had a tour guide for 3 times. Usually 2 times. But now, for the third time, you're the first time ever in my travel history. Okay, so, can you explain to our viewers where we will start? I mean, what kind of foods are we going to get? And So first we'll be going to an alley. It's like a street where they have only street food. And there we'll see or maybe try one product. And then we see the crowd, how people are okay with eating on the street. Like vada pav or dosa or sandwich or anything. Local. I requested to Lira yung panipuri. Yes, we'll have pani puri. Okay, We'll have pani puri, we'll have vada pav. So first to show you how does the street food alley looks like or the street food road looks like. And then we'll go further to have some chaat, some samosa, some vada pav, some... Is it okay to the vada pav not too spicy? Because my tummy is already on just fire. A little bit. Just get a taste. Like right now, actually, I was thinking to ask Leroy if it's okay, like kinda not push this through because it's very hot, my tummy, very hot now. But it's okay, it's okay. I decided to showcase this kind of tour to my audience so that if they will go to Mumbai, they will try it and yeah. Okay, so ngayon, let's go. Sinasabi ko sa kanya kanina, kasi kanina bago to guys matuloy, 'di ba? 6 AM talaga, 6 PM talaga to, pero ginawang 6 PM to, ginawang 5 PM. Kasi guys, jabs ako ng jabs talaga kanina. Like, ang init na talaga ng tiyan ko kasi puro spicy food nga, diba dito? So, at least, comfortable na tayo. And at the same time, si Alam ulit yung tour guide natin. Kumbaga, alam na niya yung amats ko. Gets niyo yun? Alam niya na kung ano yung mga trip ko, ganyan. So, let's go! Ayan, ito na naman yung sasakyan namin. Itong mismong scooter na to. Same as earlier. And mas maganda ngayon kasi parang feeling ko hindi ko na kakailanganin ang raincoat guys. Dahil alam nyo na yon, hindi na uulan. Feeling ko naman maaraw-araw eh. Pero grabe, namumula na yung mukha ko, no? Ba't kayo namumula? Namumula na siya guys, like literally. At the same time, nagulat ako dahil ito uli ang ating kasama ngayon. Alam niyo ba guys, nakakailang ano na ako sa kanya. Ito, nakakailang ako sa kanya. Alam, natutuwa lang ako, pero mabait naman. Natutuwa lang ako, bibigyan ko ulit siya ngayon kasi mabait naman talaga siya. So, ayan, same scooter, same tour guide, and same chair. Minsan talaga guys, wala na talaga akong maisip kung ano yung masasabihin ko sa inyo. Kaya kung ano-ano lang, paulit-ulit na lang. Yung mga sinasabi kong mga
Oh, di ba? Ganyan ang itsura dito. Wait. Ito kanina ko pa ito nakikita. Uy, imagine tumama sa mukha ko yun. Pati naputol tong ilong ko. Ayan, since alam na natin tong lugar na to, ayan, papakita ko sa inyo, di ba? Yan po ang ating lalakarin. Ano bang lalakarin yung sinasabi ko? Hindi naman kami naglalakad, nag-scooter nga, di ba? Puyat pa kasi talaga ako kasi kagigising ko lang guys actually. Ayan, so ngayon pupunta na tayo dyan sa street food alley. Nakikita nyo to? Nakikita nyo yan? Dyan tayo pupunta kasi isang hilera yan ng puro street food. Yun nga yun, street food alley. At ayan, let's go! Wait, meron ba ditong kwek-kwek, tokneneng, tokwat baboy, ganung level? You know tokwat baboy? No, You know tokwat baboy. That's street food in our country. And tokneneng, say tokneneng. Tokneneng. Oh yeah, tokneneng, di ba? Galing, nauto natin siya. Okay, just explain to me what kind of place is this? So this is a place which is called Khao Gully. Cow Gully. Khao Gully means a street where we have all eateries, mostly street food. Street food. And we'll just go and come back and get some food. Okay. Napakadami palang tao dito, madlang people, oh. Marami ding madlang people. So, what are the specialties of this area? The specialty of this place is you get everything very fresh. Everything? Very fresh. Yan yung specialty pala. Okay, pero hindi niya sinabi pa na yung mismo specific na pagkain, ganun. Let's go. Medyo mainit-init dito, Ang init. Spices is coming into my nose. Yes. Grabe guys, nakaka-atching. Iniiwasan ko lang. In Delhi, we went to Spice Market and my nose is just sneezing too. O nilalaan ko na lang ang aking tiwala sa kanya kung ano ipapakain niya sa akin. Hindi ko naman alam kung ano. Yan, so magpo-fruits daw muna tayo. Anything that you want. What's that? Incense? That's incense to keep the flies away. Okay. It's open, so most of the flies coming because of the smoke. The flies go away. Okay. Anything. What you want to... Papaya or kalingan mix din na. Ngayon, unahin natin ang pagkain natin, ang mga prutas. Prutas muna daw. Yan, papaya, tas watermelon. Oh, okay, you get two. I will get this with the spices. Ayan, meron silang nilalagay na spices sa fruits nila. Tayo asin, di ba sila? Hindi ko alam kung ano. Is it salt? Salt and spices. Though medyo magko-color brown yung spices, di ko alam kung ano yun. Masarap siya. Lasang watermelon. Kasi watermelon nga to eh. Tapos itong papaya. Itong papaya. Actually, alam nyo, to be honest, hindi ako kumakain ng papaya. Kumakain ako, papaya shake. Ay, may inom ako papaya shake. Pero yung raw, bihirang-bihira. Naaalala ko, nung nagka-dengue ako dati, ko grade 7 yon. Grade 7 ako ng 2012 ata, ganun. Nag-ano sa akin itong mismong papaya. Parang yun ang iniisip ko na parang magic fruit. Kasi yung nagpagaling sa akin. Wow. How much usually is this one? Just 30 rupees. 30 rupees. 30 rupees mixed fruits. Okay now, too many. So, ayan, ang ating next food is pani puri. So, ibig sabihin pala ng pani. Pani means water. Puri means the fried bread. the fried bread. So, yung pani puri guys, ayan as you can see. Para siyang cream puff, lalagyan dun sa loob. Ito yung sikat na sikat sa mga kainan, ay mga pagkain dito sa mismong India. And actually, di ba naalala niyo yung dati nating tour, sinabing ganun sa atin na kapag sa mga ganitong gilid-gilid, yun daw ang dapat iwasan. Pero ngayon, dito tayo nagpunta. Di ba? Last day naman na natin at palakasan na lang ito ng Panginoon, di ba? Then some of the spices. Wow, ang sarap. Oh, kinakamay ni Kuya. Ayan. Uy, kamay-kamayan. Uy. So, how much usually is that one? Maybe around 50 or 60 rupees a plate. Ayan, 50 or 60 rupees per plate daw. It looks like spicy. ठीक है मतलब ना I will just only eat one, okay? Yeah, just to taste it. That's not asa. Because it's too many. Dami kasi guys eh. So I put a lot of chili. The chili is the color red. Yan tayo na madam people. May onion pala. Panipuri have onion? That's different thing. That's seafood. Simpuri? Hindi pala Like one seafood. thing and there are different stuff. That's not seafood. That's regular food. Ang dami palang mga puri-puri. Papuri lang alam ko eh. Ayan guys, panipuri. क्लिप बना रहे हो What is this? He's saying Picture you're बना making रहे a हो picture. Ha? He's asking you're making a picture. This the food. तो एक पानी पूरी खाओगे पिक्चर बनाओगे उधर लेके जाओगे हमारा इंडिया का नाम खराब करोगे हम वहाँ गया चाट खाया Hindi ko maintindihan yung sinasabi nila. Okay, so kakainin daw natin to in one go. Like, kailangan ikakainin natin buo. Huwag daw be-break in between. Okay? 1, 2, 3, go. राइस कर रहा हो ना Okay ka. हाँ It's okay. Good. Kinda spicy. हाँ Yung mismo parang bread niya parang ये लो chippy. ये लो पैसे नहीं रहेगा Me too. One more. हाँ हाँ One more? स्वीट
Pinigyan na tayo ng isa pa. Alam is very want to eat panipuri. Pati ako nadadamay. Okay na ako one try eh. Diba? Lakas kumain ni Alam. Second time around. Naku, baka mamaya mag-Ersiflora na naman ako. Mag-Ersiflora na ako. Share ko lang sa inyo. Nakakadalawang inom na ako. Diyos ko, Panginoon. Gabayin niyo ako. Okay naman siya. Okay siya. This is not spicy. Yes. The earlier is spicy. This Told one, him that no. this is spicy, so he made it less spicy. Thank you. Thank you. Sana mamaya okay pa rin ang ating tiyan, ano? So ito po ang ating kinain na panipuri, which is sa mga skinita dito sa Mumbai. Alam nyo guys, ine-explain ko sa kanila. And actually sinabi ko, kasi natikman ko kasi yung unang beses ng panipuri sa Boracay, sa Crimson Hotel. Chuchu, basta sa Crimson, sa Station Zero. Kasi Indian yung mismong chef doon, tapos pinatikim nila sa atin. Though, okay naman siya, pero guys, mas masarap tong nasa street. Though hindi ko lang alam kung okay siya sa aking tiyan, pero mas masarap ng many times. Yung sa Boracay kasi medyo parang maasim, ito hindi, matamis siya. Ganong level. Though kamayang levels talaga dito na talagang nilalamutak ni Kuya, yung tipong tumutunog yung parang chicharon ganong level eh. Pero okay lang din. Gabayan na lang tayo. Next natin itong Vada Pav. And actually itong Vada Pav sikat na sikat to dito sa Mumbai. And actually what's the Vada Pav? What it consists Vada of? pav actually originated in Bombay, Bombay. for the mill workers. And when the mill worker used to work in mill, they used to get 30 minutes or 1 hour off. And that's not enough when they go to a restaurant to get fresh food. So people sort of found a solution, got a solution to already make the potato ready in the lentil paste. Oh, lentil paste. And when the worker goes there, they take that potato ball, dip it in the lentil paste and deep fry it. Within 5 minutes, the fresh food is ready. But I'm always seeing spicy ones. They don't have not spicy? Actually, here in India, people like spicy. Ah, that's why. Ako lang kasi may ayaw na spicy, guys. Lahat sila gusto spicy. So I'll try to you like tell very him- spicy? Yeah. I'll try to tell him to make it less spicy. Less. Okay. Hintayin na lang natin siya dito. So guys, ngayon, ito na ang ating Vada Pav. Ayan, as you can see. Pero syempre, dito yan sa area na to. And hindi ko alam kung saan to specifically. Pero dito siya sa merong napakagandang mga train line na to. But dito daw, kailangan nyo munang kumuha ng coupon. Tapos, ang gagawin, babayaran nyo muna yung coupon. Then, iintayin nyo para tawagin kayo para makuha nyo na may mismo Vada Pav nyo. Tapos, ayan, since si Alam, laging nagdadala dito ng mga guests, is para meron siyang, ano tawag doon, yung frontline access, parang ganyang level. So, ito ang itsura ng Vada Pav. So, what's this? That Patty? is bread. That's why it's called pav. Bread means pav. And then inside they put, they boil the potato, mix it with spices, and make a small ball out of it, and dip it in the lentil paste, and deep fry it. Potato. Potato. So Lentil. the basic feeling or the most majority thing in it is potato. Potato. With spices. O, diba? Potato with spices. So, I can finish it. Let's have, First you try little bit and see if you can eat. I think it's spicy. No, it will not be spicy. I have little bit. Ay, so, ayan guys, tikman na natin yung Vada Pav. Parang yung mashed potato. I'm talking to you in Tagalog. it tastes like mashed potato. Yes, yes. Parang yung mashed potato. Tapos, parang meron mga greens sa loob. Tapos it have coriander. Coriander, potato, Ayan. mustard seeds, Lasang coriander kasi na mashed potato. Tapos, garlic and ginger paste. ang bango niya guys. Gusto ko i-amoy. Sarap na guys. And I'm expecting that it will be red inside. No, not red. Sarap. How much usually is this one? This was just 25 rupees. 25 rupees daw. At least. And this is a very famous place. This has been here from almost 85 years. Pwede nyo puntahan to, pero syempre, iba pa rin kapag nakatour kayo. Kasi pagka nakatour kayo, dadalhin nila kayo sa mas masasarap, mas malilinis, at mas maayos na mga kainan. Ilululun ko sana meron tangkay. May tangkay na mismo mga halaman. Ayan. Do you like it? Of course. Very much. That's your very food here. Ang sarap niya guys. So far sa lahat ng mga nakain ko ngayong araw, pinaka-type ko yung Vada Pav. Number 1, Vada Pav. Number 2, Panipuri. Then the fruit, that's very normal sa atin because we're always eating fruits, right? Vada Pav, number 1 for me. But in general, like all the Indian food that I ate here in India since the first day of my trip, number 1 is Vada Pav for me. Number 2 is Paratas. Number 3 is Samosa. Number 4, I forgot the other name, but that's good. I think Jollibee? That is sweet. Yeah, Jollibee. That's the last thing. But I think there's a Jollibee to here. Yes.
Yeah. Oh, at least. Munti ko pa mabagsak tong poste. Ayan guys, ito sa drink section tayo. So meron dito watermelon sharbat, tapos meron dito lassi. So yung lassi. Lassi, ayan, ano na natin yan. So ito, tatry natin. Hindi ko alam kung ano ibibigay sa atin. And actually, ito yung drinks nila. Pinag-uusapan nila ako. Hello! Hi! Hi! Say hi to my vlog! Hello, how are you? Yeah. Okay, nakatingin sila. Say hi Philippines! Hi Philippines! Hi! What's that? What's that? May inuuto na tayo ng mga to. Masarap siya. Matabang. Okay guys, so next stop. So what's this one? Here we are going to have our masala dosa. Masala dosa? That's a place where you can get different kind of dosas. Wow. That's the batter, which is being in a refrigerator for the whole night. Refrigerator for the whole night? Yes. Wow. Ayan. Tignan nyo, di ba? Yan yung ginagawa. How much usually is that one cost? 50 rupees. 50? 50 rupees. Is that a butter? That's batter. Butter? Okay, say pa butter. Ayan. Diba? Ayan, tingnan nyo, nilalagay nila yung mga potato. So, vegetable, butter, and something, masala dosa. Meron pa onion, diba? Alam nyo guys, ang napansin ko dito sa India, kahit anong mga street food nila, kahit ano pa man yan, kung hindi fruits, vegetables, I'm telling to my, you can get it. I'm telling to my audience that most street foods here in India are vegetables. No meat, no? There is meat but less. Yeah. Okay, you taste it first because I'm really full. Okay, so tikman natin. Maybe you have to try. Philippines. Yeah. It's hot. Okay. I'll just wait for a little because it's still hot. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan guys, ayan yung itsura. So, what's this one? So that's coconut chutney. That is coconut chutney with some lentils. Lentil. And this one? And this is mint chutney. It looks like the one that I dip in paratas. Yes. Paratas? So this is little spicy. Spicy. Okay. So, siya muna pakainin natin. You eat first, then I'll check the heatness Actually, first. Ayan guys. So muna natin. Tapos, kainin natin. Yummy. It tastes like paratas for me. Taste one. Yeah. Para siyang paratas guys. Yung nakain natin sa Delhi, ganun din lasa niya. Nakikita ko sila kasi nakatingin sila. Ito yung itsura. So may onion. Tapos, di ko alam, may potato. Share kami ni Alam. Hindi siya maanghang yung color green. One more. They're saying they have a lot of Indian in Philippines. Lot of India? Indian are there in Philippines. Actually, I'm not seeing one because I live in the province. It's so hot, ang init. Sarap guys. Ito, sarap. Ito yung naubos ko na. Kailangan na ako. Minukbang ko na tong level. Yan, tingnan nyo, gumagawa na naman sila. Daw ako, busog na ako. What's that? Beetroot. Hindi ko naintindihan. Biru? Beetroot. Bitu? Hindi eh. Ay, no. Too many spices, that one. Okay guys, so ngayon, andito na tayo sa mismo next stop. At ngayon, dito tayo dito ng Bel Puri. So, ilalagay ko dito kung ano ibig sabihin ng Bel Puri. So, pang ilan na pa ito sa mga kinakain ko. And actually, alam nyo, naghahalo-halo na siya guys sa katawang ko. Tignan nyo nga, gulong-gulo na yung buko kasi hindi ko na alam kung ano. Kasi usually, medyo madaming tao kapag ganitong oras at kinakausap ako ng mga tao dito. So, may time na nawawalan ako ng oras mag-vlog kasi kapag kinakausap ko sa kanila, sila, may mga time na ayaw magpa-video, ganyan. So, kinakausap ko. So, nauubos yung time ko kapag-usap. Pero tutuwa naman ako kung friend din nila. At ngayon, titikman natin Bel Puri worth 35 rupees and hindi ko alam kung ano siya. Yung pani puri kasi ibig sabihin niya, noon is water yung pani. Yung bell, di ko alam kung ano ibig sabihin ng bell. Kampana? Joke yun. Ayan si Alam, di ba? Grabe Alam, napakabait-bait mo talaga. Ayan. So, ayun, Bel Puri. Ayun yung listahan ng menu. Di nyo gets, no? Di ko rin kasi gets. Siyempre, alam ba natin yan? Ang alam ko lang talaga sa kanila, mga kinain natin ng mga nakakaraang araw. Grabe, namumula talaga yung mukha ko. Napakainit kasi dito. Feeling ko itim na naman ako. Okay guys, so ayan yung Bel Puri. So, ibig sabihin pala ng Bel is ibig sabihin mixture. Tapos Puri, parang mixture of a lot of ingredients yung ibig sabihin yan. So, ayan, as you can see here. Onion, Potato, onion, coriander. Is this noodles? Noodles, but made with lentils. And then Lentils. pulses. This red color, if you see, these are all pulses. So, I will taste one. Okay. 1 spoon. Tikman natin. Lagay na natin lahat para isang tikiman na lang at busog na tayo. I'm telling to them that I'm really full. Only one bite. Tikman natin ha. Onion and noodles, very raw. Noodles. Very raw guys. And
And Okay this naman is pala siya. Okay siya. Puffed rice. Puffed Puffed rice. Oo. Ay, yeah. We have that one in like a dessert. Very weird, right? We have a different take. That one for dessert. The coriander, everything nice. And everything you get. Yeah. O, diba? Yeah. At least tikman na natin. Yeah. It's okay. Gusto ko lang sabihin sa inyo guys, na itong bell puri, ang ibig sabihin niya is mixture. Yung lasa niya, lasang noodles, lasang rice, parang crackers na ganun. Tapos, may coriander siya, tapos may onion. Nagahalo-halo lang. Hindi siya yung magdadalawang isip ng kainin kasi masarap siya, guys. Masarap siya. So, pwede nyo i-consider. Ala siyang halong anghang. It's not spicy. Yes, that's nice. Hindi siya spicy. Kaya But pwede if you want to bilhin. make it spicy, they can make it spicy. They will put sauce. Yes, chili sauce. O, depende sa trip nyo sa buhay nyo guys. Pagka nagpunta kayo dito at binook nyo tong tour na to sa Klook, so yung link lalagay ko dito sa ibaba. And also you can use my code Paul Ivan Klook para magkaroon kayo ng extra 5% of discount. And i-request nyo si Alam kay Leroy sa WhatsApp number, okay? And guys, hindi ko alam kung pang ilan na to. Siguro second to the last stop na to. Ba't natahot tak? Tinghas na tinghas naman tong buhok ko. So, ngayon po, andito po tayo sa area na to na may Jimmy Boy. Pero hindi tayo dyan kakain kasi mahal dyan. Persian restaurant daw yan. Kasama natin ngayon pa dito syempre si Alam. At ayan. Oh, hello Alam, say hi. Hi. Okay, so let's go. Kumain na muna tayo. What kind of food are we going to eat? Now it's a food called veg berry pulao. So it's like our main course. Veg, berry, flour. Yes. Okay. Pulao. Pulaw? Ah, kala ko flour. Okay, let's go. Yung ba, share ko lang sa inyo. Since di ba pangatlong beses namin tong tour na kasama si Alam. Kasama natin ng 3 beses na, di ba? So ngayon, kumakanta kasi ko. Kinakanta ko yung Dreamers ni Jungkook. Tapos, Salamin. Saka, wag muna tayong umuwi ng Bini. Kinakanta ko. Like, kinakanta ko lang. Wag muna tayo umuwi. Ganyan ako. Ganyan. Tapos, We are the Dreamers. Tapos, Salamin. Mga, basta yung kantang-kanta. Kumakanta na din siya. Ganun na siya comfy. Okay? So, let's go. Guys, dito pala tayo kakain sa Jimmy's. Social. Then you can take. Okay, let's go. Okay siya. Akala ko nung una doon kami sa mga bangkay-bangketa na kakain. Ganun dito naman pala. Tingnan yung ganda. Ay, may cake. I love it. Look, oh, there's cake. Makapag-take out nga ng Sans Rival. Is this Sans Rival? Wow. Hello. Guys, yung mga nakikita kong cake, parang gusto ko mag-take out. Can I take out one cake? Slice? Okay. Tanungin natin kung ano yung mga flavors ng cake na yun. How much usually is that one? This is number wala. Ayan. Pero na-take out natin para meron tayong kakainin sa hotel. Okay, ayun yung presyo ng mismong cake. So if ever, kung gusto nyo, post nyo na lang yung video. Jimmy Boy yung pangalan niya. Tapos parang feeling ko ang ating i-take out ay wala, hindi pala Sans Rival yun guys. Prankster pala yung sinasabi ko sa inyo. Hindi pala yun. Siguro triple chocolate. Pero red velvet ang gusto ko. Do ituturo na lang natin mamaya para makakita natin, di ba? Okay, so ayan yung pagkain natin. So Alam, what's this again? Veg berry pulao. Veg berry pulao. Pulao. And actually, how much does it cost? 350. 350 rupees. So this one is the most expensive in our tour. This one. Okay, so ayan guys. Hindi ko naalala kung ano yung pangalan, napakahaba. So ngayon, tikman na natin. Tikman natin kung ano yung lasa nito. Actually, para siyang rice lang din na. So ayan. What's the yellow? What's the orange and yellow? That is actually rice. Chili rice. 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 Basmati rice. And what's pulao? Pulao means it's mixed with rice, some spices, curry, and vegetables. Okay, so taste it natin. It tastes like curry. Yes. Like, So little bit curry and little bit spice. so curry siya guys. Yung parang curry na sa akin na parang medyo parang creamy, ganun yung lasa niya. Tapos, yung anghang, hindi gaanong anghang. Konting-konti lang yung anghang niya. It's not that spicy. This is not spicy. Yeah. I said this is not spicy only. For me, it's not spicy. Yeah. It's not spicy. Normal lang siya guys. Ayun o. Doon, ayun, kung makikita nyo. Yan o, makikita nyo. Meron ditong mga beans. Ayun, nakikita yung beans. Ito, kainin pa natin. So, pwede nyo ito kainin if ever. Kapag kapupunta kayo dito, gusto nyo makatype na parang closer yung lasa niya sa biryani. Parang it tastes like biryani. Tastes like It's biryani. made with the biryani rice only. Yeah. Ito natin. Tapos parang may tofu. Parang grilled cheese. Grilled cheese. Is this cheese? Cottage cheese. Cheese. Cottage cheese. Yeah. Itong cottage cheese yung kinain natin sa Jaipur. I ate this in Jaipur. Grilled cottage cheese in Jaipur. Ito. Same siya. Buti na makapag-dinner na tayo dito guys. Hindi na tayo kakain. So merong mga part na parang nahihirapan ako explain sa inyo kung ano yung lasa niya. Kasi parang naninibago ako sa lasa. Ganun yung nangyayari. I'm telling to my audience that during my first bite, I'm kinda curious about the taste. I can't tell what it is actually aside from curry.
But sooner or later, I can tell that it's pure vegetable but not that spicy but with different kind of taste. Mix. Super mix siya guys. Hindi ko ma-explain sa inyo. Pero pagka nagpunta kayo dito, pwede nyo i-try. And kasama naman to sa tour nyo at napakadami niya. Yun na, dami. 350 rupees. Okay guys, so ngayon, andito na naman tayo sa isang street area na kung saan sweets naman tayo ngayon. Actually, what's the name of this one? It's called Rajkot Pera and this one is called Mango. Kesar Pera. Kesa pera? Mango pera. Kesa pera. Okay, dito muna tayo sa style na to. Okay, tikman muna natin to kung ano lasa nito. I like it. Tastes like pastillas. Parang pastillas guys. Parang pastillas sa atin. In the Philippines, counterpart pastillas. Sarap! Isang kain agad din. Ang sarap! Lasang pastillas! Tapos tikman naman natin to. Hindi ko alam kung ano to. Mango? Mango. Mango and queso saffron. Queso. Saffron. Oh, saffron. Ayan, sarap guys. Sarap. Okay, this is saffron. Baklam. Sarap. How much is this one usually? 20 rupees one piece. 10 to 15? 20 rupees. One piece. Ang mahal pala isang piraso, 20. So, panipuri is much cheaper than this one. Ito medyo mahal to. 20 rupees one piece. Tapos ang pastilya siya, masarap. Diba? Ang sarap so far. Yun yung isa sa pinaka nagustuhan kong food dito sa India. Ayan, meron pa pala tayong isang kakainin, gulab jamu. So, how much does this actually cost? 20 rupees. 20 rupees. Ayan, 20 rupees daw to. So, tikman natin. Matamis yan, guys. Para siyang itlog na napakalaki. So, papakita ko sa inyo. Ayan yung itsura niya sa loob. Oh. Nakikita niya? Ganyan yung itsura niya. So, Philippine. You know? You know my word? Philippine. Yeah, 20. Same, 20. 20 is 20 sa Philippines. Okay, ayan, tikman natin. Wait lang. Looking India? Ha? Looking India? I'm traveling here to vlog, to share to my Filipino audience. I want to promote India. Ang lasa niya guys, tinapay, na parang merong syrup, na parang, alam niyo yung ano, texture niya sa loob ng bibig ko, parang lemon square na binabara ng napakatamis. So ito yun, ito yung kinalabasan. 20 rupees. Masarap siya, pero mas masarap para sa akin, yung mismo parang pastillas doon. Okay na din siyang i-try. Try nyo din. Parang sugar syrup binabad, parang ganun. Ganung level. Kaya nagpapatunay po na masarap na ubos talaga natin. 20 rupees to. Again, 20 rupees. Pagka inabayo nyo yung same tour sa akin, kakainin nyo to. At least maiikot kayo. Maging aware kayo sa talagang kung ano mga kinakain nila locally, di ba? Kaya sa mga KFC, McDo, Burger King, kasi lang usually meron dito. Dito ba ito? Okay, so... What? One more thing is there. Early morning, if you don't get any Uber driver. Early morning. Okay. Grabe, ang bait naman talaga nito. Okay. Nakarating na tayo dito sa ating hotel at ayan si Alam, oh. Kinukuha niya yung WhatsApp ko dahil bukas na nga tayo aalis dito sa India at meron siyang kaibigan na kung saan pwedeng maghatid sa atin doon na Uber rate lang or mas mura, o diba? Ay, okay. Ayan. Let's say goodbye na to him. Hey guys, so ayan si Alam, kapaalam na sa atin. Again, Alam, for the third time, Alam, invite my audience to go here and book to Amaze Tours and Club. Yeah, whenever you come in India, please visit India, please visit Mumbai, and please Book a tour. To Amaze to Amaze Tours. and to look, guys. Okay? So yun, maraming salamat guys. Thank you guys for joining me and thank you so much to Alam for being a good tour guide to me. So again, here's the third time. Thank you guys. Thank you so much and I hope your son will get better. Okay? Thank you so much. Thank you so much. I will go now and safe travel to me and to you. Bye-bye. I'll message you about my. Okay. Thank you so much.